Ayan, check tayo guys. Wala na tayo masyadong juice. Kaya naman, kanina, bumili ang daddy part nyo ng isang gin. Humabol ng isang gin kasi naubusan talaga. Oh. E bukas pa si Kuya Joseph dadating. So, i-display na natin. And then, juice din syempre. So, asan ba yung mga juice? Ayan. Ayan. So, soon malalaman na to kasi dadating na yung ating mga deliveries, no? Ayan. So, i-display na natin to. Punta naman tayo sa ating wala na yung mga sexto tsaka nalipat na dun sa ilalim ng candyhan. So, dito natin lalagay yung mga sesto products na in-order natin kay EKC. Mga nasa 30 bucks yun. Tapos, eto, nag-deliver ngayon ng ating Nestle. Ayusin ko na yan habang naghihintay ng tindera kasi umalis na ang aking mga kawaksi. Umuwi na. No? Ayan. So far, eto, bigas natin. And then, bumili din sila daddy ng chicharon. So, umalis kasi sila daddy kasi pinag-pondo ko ng aking checking account. Dahil, yun nga. Tapos, dumating si DCFE, nag-order na tayo. Ayan. So, yung itlog namin na binili nung linggo, eto na lang. Ano ba ngayon? Huwebes. So, yung mga sibuyas, nandito. Punong-puno yan na lang din. Wala na ribawang dito sa taas. So, lahat yan marerestocking. So, gawin namin nang meron tayong bodega. It is because para meron tayong paglalagyan. Kapag ka dumadating ang deliveries, dito lahat ilalagay. No? Ano ba to? Ayan. Okay, kulang-kulang natin. Frasco kasi ito eh. Ayan. So far, yan ang ating magulong tindahan. So, ayusin ko na ito paunti-unti. No? Hi guys, Mami Park is here. So, katatapos ko lang mag-workout mga 10 minutes ago. No? So, still tuloy-tuloy pa rin yung pagpapawis ko. So, yun ang maganda sa nag-workout. No? So, hindi ako nag-zumba. Hindi ako nag-zumba kahapon. Hindi ako nakapag-zumba. Pero ngayon, nag-start na ako ng light workout, no? Yung mga light warm up, like yun guys, ha? So yun, mga tuwad-tuwad na ganon, tapos ewan ko paano ba sasabihin nun, basta yun. So magandang gamitin guys yung program ni Chloe Ting. I-search nyo sa mga gustong mag-start na mag-lose weight ng natural through exercises and diet. So sa diet guys, aminado ako, hindi pa ako nag-i-start, handun pa din yung crave ko sa rice. But good thing is, pagdating naman doon sa cravings ko when it comes sa mga cola products, wala na. Puro tubig na lang talaga, tsaka kape. So, before ako maligo, mag-video muna tayo, no? So, kasi possible by tomorrow, hanggang Saturday, busy ako. I try my best Saturday ng gabi makapag-upload ako, no? Kasi, may possibility bukas, may delivery galing EKC or Sabado. So, bahala na si Batman. So, may good thing na nangyari today. And hopefully talagang good thing yun na hanggang bukas. So, nag-text yung aking dating tindera, yung naging kapartner ni Jai pang umaga, si Small, na sabi niya baka pwede daw bang mag-apply ulit. Nakapag-reply ako kasi, pagising ko. Tapos sabi ko, Small, ganun. Tapos, matagal pa, nag-reply, sabi ate daw niya, ano daw yon sabi sa akin. Ay, kung ikaw ang nag-text, diba? Tapos ayun, ano baka ako gusto mong sabihin? Hindi naman nagre-reply. But, so yun, kinonsult ko si Daddy kung sakaling babalik si Small is tatanggapin pa ba namin. Ang decision ni Daddy is nahandun yung doubt kasi nga yung gano'n na baka ibitin na naman kami. Actually, daming nasirang schedule talaga nung nawala siya. Sabi niya, hindi naman natin siya tinanggal noon. Sige, tanggapin mo, pero wag ka pa rin mag-stop na magpa-hiring. And so, okay, kung magte-text ulit, kakausapin ko. Hindi pa naman nag-text. Until this, mga around 7 o'clock, may bumili ng alak. Naghahanap ng the bar. Tapos, bakit ay mabuksan ng lapi ko? Tapos, yun nga. Tinignan ko kung sino. Tapos sabi ko, parang namumukhaan ko. Yun yung dapat na dati ay tatanggapin ko, i-hire ko. Ang kaso, nung kailangan ko na siya, saka naman nakahanap siya ng trabaho. Naka-apply siya dun sa tubigan, tagalinis ng mga galon. And then, those times, palakad din siya abroad. Yun. Then, pero taga rito siya. No? Tapos, kanina nakita ko, kasi akala ko, nakalakad na yun, alam ko nakalis na. Tapos yung pala, na siya, umuwi, kasi, yung usapan doon sa kontrata ay hindi nasunod kasi 6 na bahay yung pinalilinis sa kanya ng amo niya. And then, sinaktan siya bago siya, no? So, sabi niya, nabanggit niya, natulpo yata siya, mapapanood daw yun sa tulpo, sabi niya. And then,
yun nga, sabi ko, kailangan mo ba trabaho? Gusto mo ba magtrabaho sa akin? Gusto mo pa bang magano? Sabi niya, kailangan mo ba, madam? Sure ka? Sabi ko, yan o, may nakapaskil hiring kami. Ay, oo nga, sige. Ayun. So, nanay siya, may anak siyang isa yata anak niya, SPED ang anak niya. So, ang usapan namin, meron siyang mga days, no? So, mga 3 times a week na ihahatid niya yung anak niya at susunduin kasi nga SPED. So, hindi siya nag-schooling sa normal schooling, yung regular schooling and doon sa mga regular students. Kasi yung anak niya, syempre, SPED nga, no? Kailangan ng special attention and iba yung kanilang mga curriculums. Anyways, siguro nagigets niya naman yung ibig sabihin ng mami partner. And so, she said yes. At sabi niya, kailan siya mag-uumpisa? Sabi ko, anytime, kasi kailangan na namin. So, sabi niya, papasok ako bukas, mami. O, sige ka ako. So, kaya tomorrow, kailangan makatulog ako ngayon. Hopefully, itong exercise na ginawa ko na workout, it helps me to sleep very fast. Kasi guys, kahit nagsusumba ako at nagsusumba ako ng mga nakaraan, magdadating ako sa bahay, hindi naman ako nakakatulog agad. Honestly speaking, nakakatulog ako alas 5 na, alas 6. May times pa nga na magbubukas na sila Daddy Park, ako hindi pa natutulog. So, it's really painful in my part na nagiging problema ko talaga yung sleep, yung sleeping yung paano ba yun? Yung sleeping routine ko, yung schedule na dapat natutulog ako. So, kaya I really wanted na madisiplina. So, hindi ko rin maintindihan, no? Pag binibitawan ko yung cellphone, kasi hindi ko manood ng reels or kaya pag kami mga plans ako, manonood ako, halimbawa tulad yan, may plano ako mag-gardening, nanonood ako. Inaabot akong umaga, hindi ako inaantok. So, I really do hope na itong pagka medyo magla-light workout and hard workout na ako, it helps me to sleep well. So, yun lang. And kasi syempre bukas, kailangan ko din pumasok ng maaga. Kasi nga, papasok na yung yung bagong hire na tindera. So, i-orient natin bukas. So, nga pala, update sa physical ko, nawala na yung sakit ng isang side ng balakang ko. I can able to bend na my body. Ang problema lang, naipit yung bilbil ko. So, kaya kailangan i-workout yung mga bellies natin kasi para kapag nag-ano tayo, hindi siya hindrance, hindi siya So, bakit ganyan yung buhok ko? Yan yung as is nung natapos ako mag-workout. And basang-basa ako guys ng pawis talaga. As in, tumutulo pa yung mga pawis ko dito. So, mag-shoutout tayo guys, Maraming salamat po sa inyo, no? Kahit ang haba ng video ng Mami Park, nanonood talaga kayo, no? Grabe talaga kayo. So, shout out, papagod. Maliligo kasi ako pagtapos nito. Nag-shoot lang ako para So, shout out to Kevin Merciales 8755. May problema yung nag-cleaning up yung aking lapi. So, dito tayo sa cellphone. So, sabi ni Kevin, kailangan ang nagtitimbang at ang customer ay parehong nakatingin sa sentro ng kiluhan. Wala ka gilid o sa kabila. Nang sa ganon, bago mo alisin sa timbangan ng bigas, kita niya na eksakto ang bawat kiluhan at hindi talaga natutugma. Kaya yung customer nagrereklamo if nagpatimbang sa iba. Subukan mong magtimbang sa 50 kilograms na capacity ng half kilo, tapos timbangin mo ulit sa kiluhang 10 kilos lang ang capacity. Hindi sila magtutugma. Yun ang hindi naiintindihan ng customer. Okay. Sabi niya, subukan daw magtimbang sa 50 kilograms na capacity ng half kilo, tapos timbangin mo ulit sa kiluhang 10 kilos lang ang capacity. Hindi sila magtutugma. Yun ang hindi naiintindihan ng customer. So, kaya tayo guys, no? Ang masasabi ko naman dito, which is tama naman. Ang masasabi ko lang dito is, kaya tayo kapag nagtitindahan, alamin natin kung anong pangangailangan na timbangan ng ating store. Alam niyo po ba kung bakit ayokong gumamit ng digital? Kasi nga, meron talaga siyang bukod dun sa manual, meron talaga siyang error. So, at hindi siya advisable for what you call that, for bigas. For me So, usually naman dito, ang ginagawa namin, ako tulad ko, nasa 20 kilos yung capacity ng aking timbangan. Dati po 10 kilos lang. Ngayon ginagamit na namin yun sa pagtitimbang ng yelo. Kasi natatapon. At saka nga kapag nga may, dahil pag ganun yung kanyang So, bumili ako ng timbangan na 20 kilos ang capacity. Kasi kapag naman 25 kilos, ako na. Kapag naman 15 kilos, may kapasidad. Lalo 10 kilos, no? So, usually dito kasi mas mabili ang 5 and 10 sa mas marami, and 15. Madalang ang 15. Usually, 5 and 10 lang talaga. And so then, advice ko, kapag kayo, ako tulad ko lumaki ako sa palengke. Alam niyo po sa amin, sa palengke ng Santa Maria, merong mga surprise check
checking ng kiluhan. No, may dala-dala lagi ang aming mga officer ng market, no, pati market master kasama. May dala-dala silang bakal na ganyan. And then suddenly na lang yan iaano sa kiluhan mo, mapa isda ka man, mapagulayan ka man, mapabigasan ka man, mapamanok ka man or baboy. So kapag ka hindi sumakto doon sa kanilang timba, doon sa kanilang kasi yun ang standard yung bakal na solid talagang bakal yun, na 1 kilo ang noon, ang timbang. Pag yun hindi sumakto, matik, confiscated ang iyong kiluhan. So kaya talagang ang mga sa amin, ang mga tindero-tindera nangangatog na. So ang dami, every time na may ang daming nako-confiscate kasi hindi talaga tama, no? So yun. Yun lang yung masasabi ko. Yun lang ang masishare ko sa totoo lang. Okay? And then, Winnie07, watching here, Mommy Park. Learn CFW Kuwait, respeto, honesty, at paggalang sa kapwa, at mahabang pasensya ang kailangan about doon sa video, Mommy Park. Ingat lagi and God bless. Which is true. Kasi, yun nga, no, yung nangyari doon sa video na para lang magsaktong 1 kilo, diniinan yung kiluhan. So, minsan talaga napakahirap nating i-control yung mga bagay-bagay na kaya minsan tayo mga customer or mga customers, kailangan din talaga kin-observer tayo and what you call that, tinitingnan natin kung ano mga binibili natin, mapa hindi man kinikilo yan or mapa kinikilo, no? And then sa part naman ng mga tindero-tindera, syempre honesty is the best policy. And then isipin mo na lang na nasa negosyo ka, kapag gumagawa ka ng kalokohan, how you can accept or receive a blessing kung walang yaka sa kapwa mo, no? Darating ang time, mabubuko ka. So, ano pipiliin mo? Masira ang negosyo mo, masira ka sa tao, or from the very beginning, you try your best na lang to be honest, no? So, I would relate that to happenings, no, nung 2 months ago yata yun, nabalita lang naman sa akin ng diba nauso po ngayon yung nagtitinda ng mga sigarilyo na mga hindi naka-tax, no? Yung mga usong-uso RGD, no? Ganyan. Nagkaroon ng hulihan dito sa Pandi. And the sad part is, merong nahuling malaking tindahan and kamag-anak pa ng kadugo talaga, kamag-anak ng nahuli. Binalita lang naman sa akin ng So, 2 lang yon, kulong or penalty, no? So, hindi nakaligtas. So, kaya, mabuti pa, ay gumawa ka na lang ng tama, diba? So, yun lang. Pagka sinasabi na, Mami, magtinda ka nun kasi yung binibili namin, ganyan-ganyan. It is so unfair. Hindi kasi hindi naman ako yayaman dun eh. Kahit magtinda ako ng magtinda ako ng isang box. Hindi ako yayaman dun, hindi ako magkakaano doon. Kikita ako, pero hindi yung kitang masaya. No? Hindi yung kitang masaya. Kasi alam mo sa loob mo na kailangan lagi may tago yun. Baka mamaya may asset. Bumili. Tapos, sira negosyo ko. Ito bread and butter namin. So, it's better na lang to be, to do good business kaysa naman yung ganon na nakakompromise ang iyong negosyo. So, walang iniwan yan doon sa ganito. No? So, isa sa mga reason kung bakit bumabagsak ang negosyo, isa sa malaking reason kung bakit umangat ang negosyo, kasama na empleyado, kasama na ang may-ari na nagmamanage, ganyan. Pero isa din sa malaking reason kung bakit may mga negosyong, lalo na kung hindi na look after ng may-ari, ay yung mga sablay na empleyado na gumagawa ng kalokohan. Kasi ako tulad ko, magre-reklamo ko sa mga ahente, hindi naman alam na totoong may-ari ng kumpanya yun na may kalokohan ginagawa yung hindi basta alam. No? So isa yun sa mga reason. Kaya dapat talagang ikaw na may-ari, no? Yung iba talaga gumagastos pa ng another empleyado just to check the other employee. Nakita mo yung mga position, ang dami-dami. May manager na, may store manager, may OIC pa, no? May yung area pa na OIC, ganyan. Ang McDo, ganyan, guys. May crew manager, merong operation manager, meron pang area manager, parang ganun. May mga ganun. Para lang talagang ma-look after yung bawat empleyado na ganun ka tindi, no? So pang malaki ang kumpanya na yun. So ikaw naman sari-sari store ka lang, edi gawin mo na yung So ako marami akong natutunan sa pagninegosyo ko ngayon dito, no? Ang dami na rin kasi tinderang dumaan sa akin at iba-ibang mga style nila, iba-ibang mga diskarte nila, iba-ibang mga kalokohan, ganyan. And even naman before sa aking mga napapasukan, may mga makatrabaho ka talagang matatakot ka pa na baka madami ka, no? So more or less na-encounter kayo mga yan. Kaya nga sabi ko, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. That's it, may naginawa ko ha.
What I mean is, na-expose ako sa ganun. Nakita ng mata ko, so I know. Okay, mga palusot, mga paalam na hindi naman totoo. Basang-basa ko yan. Siyempre, umuho ka na lang kasi may karapatan naman sila magpaalam para, ano, diba? Pero, alam mo ang totoo, kung nagsisinungaling lang o hindi. Okay, next would be, Ricky Anuevo. Stay healthy, Mommy Park. Ito na. Pagod na ako kaya ganito na boses ko. Helen Bosio. Tama yon, aware sila sa expiration. Gusto ni Lola Park na maraming paninda para dumami din ang benta niya. Yes. Juanito San Mateo. Mami, ask ko lang, anong masasabi niyo sa customer na matampuhin kasi hindi ko na siya pinautang dahil pag nagbayad asawa niya, nagagalit. At minsan ayaw bayaran kasi hindi daw siya umutang. Kaya di ko na pinautang sila. Sinabi ko na lang, ayaw ko na magpautang at magulo sila pagdating ng bayaran. Nagtampo na at di na bumibili sa amin. It's not your loss. It's your win. So, wala ka ng stress. Tanting matanggal ang stress, no? Kaysa sa konsumisyon. Hindi kayang kitain ng hindi magiging kasing kapalit ng stress na inaabot mo ang kinikita mo sa kanila. Kasi unang-una, tulog pera sa kanila. Hindi, imbis na naparuling mo na ng 3 beses or 2 beses, nasa kanila pa. Tapos na-stress ka pa. It's totally okay. Hindi ka walan, no? Huwag mong intindihin, hayaan mo. Lagi mong tatandaan, kapag ka minsan na-feel din nila na parang ikaw ay masyadong nagigilty sa nangyayari, they more of pagmamalakihan kanila din, no? But the more na dead ka lang, the more na mas okay lang, ganon, hindi ka nagmamalaki pero okay lang, dead ka lang, relax ka lang, cool ka lang, hayaan mo lang. The more na mapapansin mo, dating ang time, bibili din sa'yo yan. Kasi more of psychological yan, guys, eh. No? More of psychological. Ako ganun. Diba, may utang dito, tapos di nagkaintindihan, tapos parang medyo di na bumibili. Wapakils ako. Lalo kung nasa tama ang side ko. Wapakils ako. Ang importante lang naman kasi, wala tayong maiwang masamang ginawa doon sa customer. No? Tayo ang naistorbo. So, stress-free. Kasi okay yun. Diba? Kasi, may mawawala, may dadating, may kapalit, no? At babalik yan, lalo na pag ikaw na lang option na bibilhan yan. No? Babalik yan. Mas maganda ngayon, wag nang bumili or umutang. Wag nang umutang, wag nang bumili. Di okay lang. Buti sana kung kumikita ka sa kanila ng 2,000 man lang isang buwan, sabi sa utang nila. Hindi naman, no? Wag mong i-compromise yung peace of mind sa isang customer lang, no? Kung may compromise, ang i-compromise mo lang is yung di baling mag-giveaway ka kung sa tingin mo sa side mo may kasalanan ka, no? Mag-sorry ka, bumawi ka sa customer mo. But as long as wala, sila nga nakaka-istorbo, di ba? Sila nang bala. So, have peace of mind, no? Don't give a damn, ika nga, no? Parang nalala ko yung t-shirt ni Daddy Park na lagi kong hilig isuot na I'm too old in this shit. Parang nakalagay yung parang t-shirt siya ni statement. I'm too old in this shit. So kaya, lagi nagpapaalala sa akin tsaka sa beshi ko na, ay nako, we're too old in that shit. We don't give a damn. Ganon. Lalo na kapag you don't have to be guilty. Ganon lang, kasimple. Kahit nga kami, dalawa ng beshi ko kahit sa pagkakaibigan If I don't feel guilty dahil talaga namang wala akong kasalanan, kahit best friend ko pa siya, matuto siyang ma-realize niya yung pagkakamali niya. As well as ako. Matuto akong kainin yung sinabi ko, ilunokin ang pride ko, and to realize things na mali ako, hello, huwag na ako mag-pride, ganun. So, nangyayari lang yun sa mga totoong mga magkakaibigan. Pero pag mga plastikan lang, huwag ka umasa. Kasi mataas ere, diba? Ay, ako nga nakita nyo naman gano'n ako stricto. Pero pag mali ako, kahit sa mga kaibigan ko, yuyuko ako. Bakit? Mali ako Hindi ako pwede magmalaki. Diba? Hindi pagiging astang matalino yun. Astang astang prol. Ganon. No? So, just a piece of advice and wisdom to you guys. No? So, Juanito, don't feel guilty. Don't give a damn. You're too old to that shit. Alalahanin nyo, senior na, kailangan ingatan ng health. Okay? Ako nga, ito na rin. Exercise na. Kasi natatakot na rin ako, no? So, hindi ako tatakot siguro para sa sarili, para na lang sa mga bata. Kasi yung mga bata, maliit pa. Hindi pa sila tapos, hindi pa Kaya, yun. Okay, anyways, Malu Aguirre. Yan. Kung madamdami naman nating advice, eto namang si Ma'am Malu. Matindi na. Hi, Mami. Kapilang ang katapat, then crop top. Ha, joke. Paano mag-crop top? Tingnan nyo nga kung anong hilig kong damit. T-shirt. Puro t-shirt. Ayan. T-shirt. Tsaka short. Kaya minsan jogging pants. Yan lang ang hilig ko. Pag nag-crop top ako, husli yung bilbil ko, Ma'am Malu. Ano ka ba?
Ito talaga si Babal. Tsaka kape, hindi ko na let go ang kape. Aminado naman ako dyan. Good thing na nga lang talaga, tulad ng sabi ko kanina. Yung cola, let go ko na. Pero kape, hindi pa. No? So, yun lang. Ikaw talaga mamalo, Alam niyo, hindi ko pa naranasang magsuot ng crop top. Naranasan ko na nag-exercise ako. Ito yung pang-exercise talaga. Pero yung sasabihin mo talagang for everyday na yung magka-crop top, hindi pa. Actually, kaya gusto ko rin magpapayat kasi nakita ko yung si ate dito sa tindahan, butika. Gusto ko yung forma niya. Short na hindi masyadong maiksi. Tapos, t-shirt siya pero crop top. Yung short niya, high waist. Tapos, dugtong nung t-shirt niya na crop top. Ganun yung gustong kong forma. Kasi formang guys yun formang 70s, 80s, 90s. Yun ang mga formahan namin nung 90s. No? Ng mga dalagitan nung 90s. Bata pa pala ako nung 90s. So, yun ang mga formahan. Yun yung gusto ko. So, para magawa ko yun, kailangan medyo mag-lose weight ako. No? So, magka-crop top ako mamalo agire. Huwag kayo magalala. Kaya lang, di nyo rin makikita yun kasi pag nagbablog naman ako ganito. Laging ganito, no? Madalang na yung tipong kasama yung buong katawan ko pag nagka-crop top. Pag nagbablog ako, mapapansin nyo. T-shirt and short ako talaga, yun lang. Ako talaga mamalo. Ito si Mamalo guys. Wit-wit to kahit may umiidad na rin. Kaanuhan ko. Wit-wit si Mamalo. Gandahan to. Huwag kayo dyan guys. Ayan. Beliana Santos, HW5MC. Gandang morning po Mami Park. Malapit na pong maging mabili. Malapit na pong Pasko. Wala pang bear. Ingat po kayo. Baka pasukan. No? Pasukan tsaka Pasko. Dito kasi mabili pagka pasukan tsaka Pasko. Ayan. Okay. Napaaga agad ang ang tuwing ang jingle bell Judith Ramos, good morning po Mami Park. Ako po, first time ko mag-store, ginawa kong general merchandise. Kaso po, lack of experience and mismanagement ng pera, nabankrupt po ako. Nang ma-stroke po ako at nakatayo kasi po, 8 months po akong na bedridden. Oh my God. Nagkaroon po ako ng depression sa buhay, kaya po, iniinganyo ulit ako ng mister ko na baksan uli ang store ko kasi po sayang pwesto. Dahil nga po tapat ako ng school, nag-start po ako ng unang sahod ko sa SSS, pension ko. Awa po ng Diyos, now po, minimart na din. Open pong store ko, mga estudyante po umiikot kasi alam nila may sakit ako. Pasensya na po, mahaba, God bless po. Ayun, si ma'am kasi ay alam ko naka-wheelchair siya. Sabi niya PWD siya. Nababanggit niya sa mga dati niyang mga comments. So yun, and to start up using yung kanyang SSS pension. Sila din po, sila Sir Juanito din po, SSS din po ang ang katuwang din nila pandagdag ng puhunan kapag tumataas yung So, yon. So, laban lang. Alam nyo, ako kasi ang dami ko ding mga naging kabiguan pagdating sa negosyo Pinasok ko ang livestock, nalugi ako. Meron akong sanang magandang ongoing na egg business, kaso yung partner ko naman, tapos yung mga anak ko lagi nagkakasakit. Yung dati kong, yung ex-husband ko before, pasaway, ganyan. Napakarami. Minsan, marami munang mga pagkakamali or frustration or pagkalugi ang dinadanas ng isang tao bago maka-hit ng jackpot na negosyo, no? So, ang mahalaga lang, kasi pag passion mo talaga, kahit sabihing iwan mo pansamantala, babalik at babalikan mo. Kasi, tulad ditong kay Ma'am Judith Ramos, kahit na, kung talagang ayaw niya nang magtinda, hindi niya to i-go. Siguro talagang ganun, na some part of you talaga, kapag gusto mo din ang napamahal sa'yo ang pagnenegosyo, talagang itatry mo pa rin. So, kaya importante yung nagtatry muna ng maliit para hindi masakit kung hindi man mag-workout. Kaya, laging ina-advise kapag nag-out ng puhunan, gradually lang. Para, kung hindi mag-successful doon pa lang sa trial and error method stage, at least, 'di ba, learnings ang nakuha mo, experience, di ka pa din lugi. So, ganun lang. So, ingat po palagi, Ma'am Judith Ramos, no? Palakas po kayo para sa pasukan kasi mabibisi kayo. And, ingat-ingat kasi syempre, walk through ang inyong store, no? Lalo na kung wala kayong kasama, no? Sana hopefully kahit papaano may isa kayong kasama. Okay, Nancy Uila. Good morning po, Mami Park. I'm always watching. Teresita Baron, 4944. Good morning, Mami Park. So, 150k na paninda. Talagang mapupuno kung tindahan mo na yan. So, dito, yung 150 po na yun ang ating probable na order, hindi po mapupuno dito sa amin, dito sa store namin na to. Hindi siya makaka-full pack. As well as doon kay Lola Park. Kasi malaki space Malaki ang space. Yung kay Lola Park, sa totoo lang, kahit lagyan ko yan ng halagang 150, mumukha lang yung puno kasi kapag maraming chichirya, dahil bulky yun di ba? Bulky sa space yun. Pero kung talagang mga medyo
dilata, tapos soft drinks, alak, malalagyan mo siya ng maganda, pero hindi pa siya mapupuno. Ganun siya ano. Siguro kung kay Lola Park, doon lang sa pinaka-space niya, ipupwera natin yung tulugan niya. Siguro doon mga 250,000 or 200,000. Yun, swak na swak na. Dito naman, ang capacity kasi nito, tansya ko, nasa 1.5 eh. Itong store, kung talagang yung puno, as in ano, hanggang doon sa hanggang sa 3 unit, mga 1.5 million. Yun. Eh kung may 1.5 ako ngayon, diba? Eh isipin mo sa isang buwan ang purchasing capacity natin ay nasa 600 to 700. O tapos pera pa yung talagang starting niya na beginning capital ika nga or beginning inventory. No, so nasa 1 million. So maganda na ako pang sa mga 1.5. Yan. 1.5 hanggang 2 million. That is the truth. Maluwag to, malaki to sa totoo lang. Ayan. Teresita Baron, good morning. Ay, sorry. Ellen Pilar, hi Mami Park, tama po dyan, tulad ko, ako ang utak ng lahat sa tindahan, pag-iisip, pagmamanage ng pera ng tindahan, nakakapagod, pero masaya. Pero natutuwa rin ako sa asawa ko kasi magkatulong kami sa pamimili pagtitinda. Always watching, God bless you po, love you. Yun. Stylish Mom by Mommy D, 3901. Hi Mami Park, more viewers to come po, no skip ads na din. God bless po. Thank you. Melanie Sapal, 6171. Hello, Mami Park. Araw-araw nanonood ako sa iyo. Ikaw ang inspirasyon ko sa buhay. Kung minsan, nawalan ako ng pag-asa, pero once na mapanood kita, nagkakaroon ako ng guts na lumaban sa hamon ng buhay. Ayan. So, maraming salamat kasi I'm one of the reason of your being inspired. Pero, syempre, I'm still encouraging you to find more things sa paligid mo na ang dami palang dapat pagpasalamat sa buhay, ano? No, na para huwag mong isiping masyadong magmukmok, no? Everything happens for a reason. Normal yung magmukmok, syempre. But I'm not saying naman na magmukmok na lang kayo forever. Mag-rant forever. Magreklamo, no? So, alam nyo, when I reached the age of 36, 35, that's when the time I started to become more focused doon sa makakatulong sa akin na magkaroon ako ng peace of mind. Pag umidad ka pala, no, mas focus ka na nahanapin yung peace of mind kaysa sa yung gulo, kaysa sa yung stress, no? So, ako, nakikita ko ang peace of mind, nadadama ko ang kaligayahan at peace of mind pagka nagnenegosyo ako. Handun kasi yung passion eh, no? And music. And syempre, given na yung family. No, meron namang iba na they find their peace and they find their self na motivated kapag nagagawa nilang bukod sa business, may sports. Hindi naman ako sporting tao. Talagang ang ano ko lang talaga ay musika at negosyo, tindahan, sales at musika. Yun lang talaga yung gusto kong ginagawa sa buhay. And my best friend know that, no? Alam yan ng mga tao sa paligid ko. Yun lang talaga ang favorite kong gawin sa buhay. Magtinda. Piling ko pa kahit yumaman ako siguro, kahit bigyan niyo ako ngayon ng 5 million, pipiliin ko pa rin magtinda kahit may 5 million na ako. No? Magtinda in a way na hindi na yung totally magiging as in physical hirap na, no? Kasi syempre, 'di ba? Kumbaga ba kasi hanapin pa rin talaga ng katawan ko 'yon. Alam niyo sa totoo lang, si Lola Park, pwede naman sa akin kakayanin ko naman na hindi siya yung magtinda, papakainin ko, bigyan ko pambiling gamot, bili ko pa minsan-minsan ng gustong kainin. Pwede naman sa akin yun. Pero Lola Park yung ayaw. Hindi kaya, mas parang magkakasakit. So kaya hinahayaan ko siya na magtinda. Kung gugustuhin man niya na magpahinga, mag-stop, okay lang. Actually, sabi ko nga sa kanya, kung gusto niyo magsara kayo. Kung talagang napapagod, magsara. No? Kasi mas magiging stressful sa part ko na kahit gusto nilang makatulong pero magkakasakit sila, mas magiging stressful sa part ko yun. Ang Lola Park lang talaga, sadya talagang hindi yan tamad. Talagang iyan din ang hilig niya. Talagang ako nga yung perfect na anak na manang-mana sa kanya pagdating sa sales. That is the truth. Ayun. So, Melanie, always look at the bright side of life. Tingnan mo yung paligid mo kung ano yung dapat mong ipagpasalamat, no? Kay Lord na masarap pala mabuhay kahit stressful, nakakapagod, no? Mapapagod lang pero hindi susuko. Ganun lang. Lagi nating tatandaan yan, no? So kung kaya ko, makakaya nyo din. Hindi man nyo ako kayang higitan, hindi nyo man ako kayang pantayan, pero kaya nyong umangat mula sa kung ano kayo ngayon. Ganun lang yung kasimple, na? Natandaan nyo yan, ha? Okay. Kasi dito naman sa channel natin, hindi naman dito
palakihan ng tindahan, hindi naman dito pa kung sino malaki sales, walang ganoon, no? Eh, maraming ang vlogger dyan, mas malalaki kinikita, diba? Pero nandito kayo sa channel ko. So, learnings, no? Yun lagi. Okay, stylish ano yun? Sino ba yan? Ayun na pala, tapos na tayo, no? Okay, so maliligo ng Mami Park, ang haba na ng video. So, this is Mami Park and Steve. Grabe na nalata na yung pakiramdam ko. Sana pag uwi namin mamaya, makatulog na ako. Maliligo na ako. Mamaya ako natin i-upload, guys. So, bye!